Hello there! Ayan, galing kami nag-grocery ngayon and nag-pick up ng iba pang mga needs namin like yung mga karne kasi hindi namin yan binibili sa grocery. So, isa-share ko sa inyo kung ano yung mga ways na ginagawa namin para kahit papaano naman ay makatipid at medyo makatulong yon sa budget, ano, kumbaga mapagkasya yung budget kasi as of now, yung husband ko lang yung nagwo-work. So, talagang single income household kami. Pero, kaya naman, ano. So, yung mga nag-aspire na pumunta dito, if you are thinking na baka hindi kaya, ay kakayanin naman. Basta kailangan lang din ay magtitipid, of course, ano. So, again, kami po ay family of 4, ay family of 6. May 4 kids po kami. And, of course, meron kaming, yung 4 kids na yun, iba-iba ng klase ng mga needs in terms of sa food, diba? Alam naman natin mga bata, kapag ka medyo malalaki na, like yung 13 and 11 ko, parang ganito sa amin yon ang pangangailangan nila, or even mas malaki pa yung konsumo nila sa amin. So, yung mga may teenage kids dyan, alam niya ang lalakas nilang kumain, no? Tapos, yung ano ko naman, 8-year-old ko naman, and yung 3 years old ko, ayun, medyo hindi ganun kalakas kumain, pero mahilig magmerienda yung kung ano-ano bang pagkain. So, pakita ko sa inyo yung aking mga gin-grocery muna, bago ko i-break down yung aming monthly budget. Yan. Okay, so ito na yung ating pinamili. So, first may pinick up kami na half carcass ng baboy. So, 20 kilos ng pork and $60 siya. So, $3 each kilo lang siya. So, murang-mura talaga, no? And, half carcass yun. Kasama na yung ulo. Half talaga, no? So, yung ulo naman, masarap ipang sisig yun. Tapos, ito naman, ayan, bumili din kami ng beef. Ayan. So, kita nyo, mura lang, no? Pag sa grocery nyo binili yung mga yan, kalahati, no? Ang more than half, ano? So, T-bone steak ito, $13 ang 0.8 kilos. Tapos, ito naman ay legs. It's 1.6 kilos ang $16 siya. Ayan, pangpapait naman natin yan, no? Tapos, hihingi tayo ng baka doon kay ate ng balat ng baka. Ito naman ay buto-buto. Yan, masarap yan sa nilaga. 15 kilos din yan. $15 yan, 2 kilos. Tapos, yun nga, ano, kung bibili nyo yan talaga lahat sa superstore, medyo mahal din talaga, no? Doble o triple ang presyo. So, may kinukuhanan kami ng mga products na yan para makatipid. Yan. So, yung half carcass, it would last about 1 month. Minsan more than, no? So, ito na yung mga weekly na, ano namin, 3 choco milk. Kasi mga bata talagang mahilig dyan, ano? Lalo na si JJ. Tapos, meron din kaming 3 trays ng egg. So, each tray sa superstore is like 10.99. Pagka may tax is 12. So, itong mga nakuha namin na to is $7. Ayan, no? So, nakakatipid ng $5 dito per tray. So, this would last us for about 2 weeks. Ayan. Kinuhanan na rin natin si ate kanina kasi hindi siya makalabas, eh, no? Ayun. So, yung nagde-deliver din naman kay ate ang kinuhanan namin. So, may rosemary tayo para sa steak. Ito naman yung parmesan and garlic na pang sauce. So, kasi may nagbigay ng chicken breast sa amin. Marami yun. Parang 2 kilos siya. Dalawang tag 1.5 kilos. Ayan, gagawa tayo ng ganyan. So, gustong-gusto din naman ng mga bata yan. Ano natin, ipa-fry or i-marinate. So, spam and corned beef. Ayan, lahat yan, mga naka-sale, no? Kadalasan talaga mga naka-sale. So, may upo tayo. Lagay natin sa sardinas. May ginger tayo. Tapos, may pepper. Ala lang tayong garlic na nakita, no? Sayang. Ayan, meron tayong pesto, tsaka decaf. Ayan, tapos may mayo din tayo. Kasi mahilig si ate, na gumawa ng mga Japanese. Ayan, yung decaf na yan, kailangan natin yan kasi nagpa-palpitate tayo. So, kailangan na talaga ng decaf. Yan, mozzarella, 2
packs kasi paborito ni JJ yan, no? Siguro yung cheese na yan, nakakakain siya ng mga 4 na ganyan kada araw. Yan, tapos ito, saging. Merong isang, ayan, talagang kailangan ng saging dito, no? Lalo na pag gusto nila ng sweets. So, saging na lang, tsaka orange. Ito naman yung pinakamurang brand ng bacon, Smokehouse. Parang $3 to, no? Talagang kami, pinakamura talaga yung inaano namin, yung binibili namin. Ito naman, Swin, longganisa, ano pa, itong madalang to, Black Forest ham na mag-sale, pero talagang kailangan bilhin kasi pambaon nila. May pomelo, ayan, excited ako dyan, pomelo, may noodles. Ito, mahilig kasi si JJ dyan, no, sa noodles. Pero, hindi naman siya laging kain ng kain yan. Yan. Chicken burgers, ayan, nagmura ito, nag-sale. $8.99 yan. 1.81 kilos, halos 2 kilos. Isang ganyan lang binili namin kasi maraming tinapay. May nagbigay kasi ng tinapay. Yan, ruby red grapefruit, pangbaon bukas kasi punta kami ng Winnipeg at notarize kami ng SPA. And then, itong Skyflakes, yan, laging binabaon ng husband ko yan. Baon din ng mga kids sa school, no? Tsaka masarap din talagang ipangkape yan, no? Ayan. What else? Meron pa tayong, ayan, yung iba pang mga kung ano-ano dyan. Ayan, sa fries, panglagay. Tsaka yung sinigang sa sampalok. Ayan, kasi magluluto ako ng sinampalokang kambing. Tsaka ayan, yung spring onion and talong. So, lahat ng ito, excluding yung mga meat, ay 140 plus, almost 150. Ganyan lang. Lalaro lang naman din sa ganyan, no? So, may chips din kami. So, instead na makabili ng kung ano-anong merienda sa dadaanan, ayan na lang, no? So, mura lang naman yan. 1.30 something, no? Para hindi ka natitempt bumili ng kung ano-ano sa daan. Dapat ready ka na talaga. Yung, kumbaga, andyan na yung mga baon nyo, like yung Ritz na yan. Ayan, babaunin din namin tomorrow. Lalo't kasama namin yung mga small kids, no? Kailangan talaga nila na may kinakain-kain. So, yun. Very important maghanap ng mga sources na makakamura ka. Ayan, dito na ako sa kwarto kasi medyo maingay dun sa labas para medyo naman mas maintindihan yung mga ipo-point out ko dito ng mga ways, no, na magagawa nyo para makatipid kayo, para mapagkasya, or para kahit iisa lang yung nagwo-work sa inyo, pwede. So, baka nagtatanong kayo bakit iisa lang yung nagwo-work kasi, 'di ba? Of course, kami ay may maliit na anak. So, nung nauna ako magpunta dito, nagwo-work ako. Tapos kasi nga mag-isa ko pa lang, tapos di ko naman sila kasama, di ba, nahuli sila kasing dumating. Nagpunta ako dito ng April, tapos sinundo ko sila ng September, and then ng September na hindi na ako nakapag-work kasi nga andito na nga yung anak ko. So, dati, nag-work akong part-time kasi naiiwan dun kila ate. So, ayun, ano. Tapos naman, itong naka 1 year na ako, and sakto ay lumipat na rin kami dito sa apartment. So, syempre, hindi ko naman na maiwanan sa kanila kasi bumalik na rin sa pag-work si ate kasi before ay naka-leave naman din siya ng 1 taon dahil siya nga ay nagpapagaling. So, ayun. So, ayun na nga. Talagang ganun, may time na hindi ka makakapag-work, gustuhin mo man, diba? Pero, what I'm pointing out here is, pwede naman kayo, you can work it out, or you can make it work kung iisa lang talaga ang pwedeng magtrabaho sa inyo, or pwede siguro yung isa ay nag-aaral, ganyan. So, kami po ay walang child benefit. So, napakalaking bagay po nun kung may child benefit kayo. Kung PR kayo maglaland dito, may child benefit na kayo after 3 months. Pero kung hindi naman katulad namin, kailangan 18 months ka, kung worker ka, nadala mo ang iyong pamilya. 18 months kang nag-work, or 18 months simula nung pag-land mo dito sa Canada, saka ka pa lang magkakaroon ng chance to apply for a child care benefit, no? So, yung child benefit namin sa mga around 2,600 siguro yun kung meron. So, just imagine na parang isang taong nagtatrabaho na rin yun. Which is yun nga, wala pa as of now. So, mag-start siya ng, hopefully, by January, makaka-receive na kami. So, yung child benefit, marireceive yun ng after
3 months after mong i-apply, like kami, nag-apply na kami, so bibilang ka ng 3 buwan, tapos doon mo marireceive ng naipon yung 3 buwan na yon. So we're expecting to receive like 6,600 something, or siguro 6,000 siguro, ganyan. So yun yung sinasabi ko, after pagka may child benefit, talagang malaki ang maitutulong sa inyong budget. Pero kung wala naman, talagang gano'n. Nung una ay parang inggit na inggit ako dun sa iba na may child benefit, no? Kasi lalo na pag nag-grocery, tapos syempre nagtitipid ka, no? Pero ngayon, we've learned to live without it, no? Yung parang hindi na namin siya iniisip na talagang kasama, which is very helpful in the long term, na hindi mo talaga siya isasama sa budget, because sa mga susunod nga, pwede nyong isave yun, or kung meron kayong ibang paggagamitan, di ba? I-consider nyo yun na parang pang savings nyo, para nang sa ganon ay kapag ready na kayong magkabahay, meron kayong makukuha na pang-down. Yan, pwedeng sa ganon din, no? Tsaka syempre sa mga needs ng mga bata, which is kaya pa rin namang i-provide kahit walang childcare benefit, no? So yun, ano ba ang mga binabayaran namin monthly? So yung unang-una dito sa apartment, bago kami nakalipat ng apartment, ay talagang inantay muna namin na magkaroon ng murang apartment, kasi ang apartment dito usually mga nasa 900 to 1,000 pataas, basta ganyan. Kung may 1,000 pataas ka na kaya mong i-allot para sa budget mo for apartment, ay marami ka namang mahahanapang apartments dito. Kasi maraming tinatayo, tsaka maraming mga available. Pero yung price na 655, imagine na 655 ang apartment namin. Bedroom, 2-bedroom apartment ito, isang malaki. Ito nga, itong room namin. Isang malaki at isang medyo maliit dun sa kids ng mga bata. Sa room ng mga bata. So, ayun, no. And then, 655. So, noong una, nakikitira muna kami kila ate, no? So, very fortunate kami na habang hindi pa namin kaya talaga na magbayad ng apartment, dun muna kami pinatira nila ate. Tapos, habang nandun kami nakatira, is nag-iipon naman yung husband ko ng pangbili ng sasakyan. So, nakaipon yung husband ko ng 5,000 pabili ng sasakyan namin, na yun nga Honda Odyssey na nanggaling dun sa isang friend nila ate. Yun. So, ang ganda pa rin naman ng sasakyan na yun, no? Kasyang-kasya kami. Kasi hinahanap din talaga namin dahil 6 kami. Hindi naman pwedeng magkandungan dito. Hindi pwedeng kotse pag 6 kayo. Dapat talaga van ang sasakyan ninyo, or yung mga compact na SUV. Ayun nga, ano. So, talagang inantay din yun yung sasakyan na yon na magkaroon. So talaga it pays to wait. Yan, ano, isa sa mga natutunan ko din dito is kailangan mag-antay ka kung talagang may hinahanap ka, or yun talaga yung saswak dun sa budget mo, antayin mo, no? Hindi yung kukuha ka. Kasi nag-try din kami na yung kumuha ng hulugan. Kaya lang, unfortunately, parang pag ganito na hindi pa PR, ang gusto nilang ibigay is yung mga bagong sasakyan. I don't know why, kung bakit yung bago or hindi yung luma. Hindi ko rin alam, ano. Kaya lang kasi hindi namin kaya na may minamonthly pa kaming ganon na bagong sasakyan. Kasi magmamonthly ka ng sasakyan, magmamonthly ka pa ng insurance ng sasakyan. So, ayun, no. So, we decided na ang ano na lang is bumili ng lumang sasakyan, which is yun nga. So, nakahanap kami, 220 lang naman yung tinakbo noon. Tapos, maganda pa rin naman siya. Inayos-ayos lang din ng husband ko yung mga ilang issues niya, like yung sa sensor. Tapos, ngayon, okay na siya. No? Hindi na siya nag-check engine. So, talagang mainam din kung may alam yung inyong husband sa mga sasakyan. Yan, mas okay lang kumuha kayo ng second hand, no, or lumang sasakyan
kung may alam yung inyong partner or husband, no? Kasi kung wala, mahirapan din talaga kayo. Baka magpalit lang din kayo ng bago, no? Or yung mga walang issue. Kasi syempre kapag mas matanda siya, mas madami na siyang possible na mga issues. So, ayun na nga, no? Nag-ipon muna habang nakikitira, nag-ipon ng pang sasakyan. So, okay na ang sasakyan, wala na kaming babayaran monthly. Insurance na lang, magkano yung monthly insurance ng sasakyan? It's 170, no? So, yun lang yung binabayaran namin na insurance niya. And then, yun nga, $655. What else? Yung bill dito sa bahay, it's $60 yung sa hydro niya. And then, nag-spend kami ng like $30 para sa paglalaba kasi pinuhulugan ng coins, no, yung washer dito tsaka yung dryer. So, minsan hindi na kami nagda-dry kung medyo mga light lang naman, like t-shirts, ganyan, yung mga pants, yung dinadryer namin yun. Kasi it's almost $2, no? $1.75 kasi yung bayad sa kanya per salang. So, nag-alat kami ng $30 na panglaba. What else? Sa internet namin, $70, no? Maganda din naman yung internet namin, mabilis. Ang daming nakakonect na ano, kahit sabihin niya na 5 lang, pero ang nakakonect dito na ano is 8. Okay pa naman, ganun pa rin, same capacity pa rin or speed pa rin yung kaya niyang i-deliver, no? Wala kaming binabayarang cellphone kasi yung cellphone namin is ano yan, yung bang parang isang taon yung ano nun yung expiry ng load niya. Pero kapag ka naubos yung load mo, like for example, within 3 months, naubos mo yung $25 na load, o de, kailangan mo mag-load para magkaroon ng ano ulit, ng service ulit. So, ganun. Mas mura yon kaysa doon sa dati kasi meron kaming kinuha na yung pinakamura sa kanila, no, which is like $25, tas 30 din naman yung binabayad mo. Tapos, parang kinakain din yung $5. Monthly yun. So, mahal, di ba? Ito, basta't matipid ka. Kami, text lang naman ang kailangan namin And, hindi din naman kami gumagamit ng internet kasi nga, dito lang kami mostly. Tsaka, yun. So, wala kaming phone. Hindi kami kumuha pa ng phone. Balak namin kumuha. Pero saka na yun kapag talagang maluwag na, no? And then sa food allowance, sabihin na natin na nasa 800 to 900 monthly ang food allowance namin, no? Pero mas malapit siya sa 800. So, yun nga, sabi ko nga, sa food ay talagang yung pinakamura yung mga binibili namin. Tingnan mo yung mga no name, ganyan lang, no? Di ako masyadong bumibili ng, or madalang talaga kaming bumibili ng mga mamahalin. Kung bibili man kami, naka-sale siya talaga. So, ayun, kailangan mo talagang magtitiis, ano. Talagang dito, kung pagbibigyan mo yung ano mo sa food, dami mong restaurant na pwedeng kainan, dami mong food na pwedeng i-grocery, kung ano-ano dyan. Kaya lang, syempre, kailangan strict tayo sa sa budget natin, no? Kasi kung hindi, anong gagawin? Pero yung 800 naman na food allowance namin is, talagang busog-lusog naman yung mga anak ko doon, ano? Kita nyo naman, may isang half carcass kami, tapos laging puno ang ref, may mga ganyan, no? Kasi ako, pwedeng magtipid sa food, like yan, no? Pero hindi ko titipirin yung food na konti lang yung mapapakain ko sa mga anak ko. Bibili ko ng mura para mapakain ko sila ng marami or makabili ako ng mga items na iba pa. Like for example, yung mga matitipid mo sa halimbawa, yung mga chips, ganyan. Yung mga chips na yung binili ko na yun is $1.35 lang. Pero pag bumili ka nung may brand talaga, $3, ganyan. So, nakatipid ka ng kalahati, di ba? O, yung mga natipid mo doon, pwede mo pang ibili ng fruits, ng kung anong gusto pa nila, di ba? At saka ilagay doon sa iba pang area na pagkakagastusan. So, yun na nga, kailangan lang din talaga ng pagbabudget kung gusto nyo mag-workout yung ganong setup, no? So,
kayang-kaya naman as of now, no? Napapakain naman natin ng healthy yung mga anak natin and hindi naman sila kinukulang doon sa kanilang, lalo sa pagbabaon. Yun din kasi ang kinukuhan ko. Basta sa food, hindi yan ang hindi dapat na kinukulang, no? So, ayun. So, mahirap bang mag-budget dito sa Canada? Hindi naman din, no? Hindi naman din mahirap. Kasi sa Pilipinas, ang hirap ng pag-budget doon, like na-isettle mo na lahat, na iayos mo, tapos biglang may nagkasakit, ubos ang libo mo doon. Sigurado yan. Or biglang may vaccine, o ubos ang 3,000 mo, o gano'n, di ba? Yung mga vaccine sa baby, ganyan. Dito, ang mga vaccine dito, wala silang bayad, libre lang na naibibigay yan. Gusto nga nila up to date yung mga vaccine ng bata. Kapag nagkasakit, ilang beses na kaming napunta ng ospital, no? Parang si Hannah 3 times na, si Harold minsan, si JJ minsan. So, lahat ng yun ay wala naman kaming binayaran, kaya pwede ka lang pumunta dito ng ospital ng ni Singkong Duling ay wala ka. Kasi basta kailangan lang nila yung health card mo ay okay ka na, no, sa consultation, sa lahat-lahat, pati mga gamot na binibigay nila doon. Bibilin mo lang kung may gamot ka na kailangan sa labas, yun lang yung bibilin mo. And kung may insurance naman din yung husband nyo, isa pa yun, no? Maganda yung mga work na may insurance because wala kayong masyadong gagasusin sa gamot. Although hindi covered nun lahat-lahat ng uri ng gamot kasi may mga, like ako, nung nagkaroon ako ng sakit minsan, meron akong gamot na $60 siya, hindi siya covered. So, syempre, binili ng ano yun, ng buo. Hindi siya discounted. Pero madalang na may mga ganun. Tsaka, pwede mo naman yun isama kapag sa tax, nagpa-assess ka na ng tax, no? Kasi, bilang yun ay ginamit mong mga gamot sa inyo, sa kalusugan ninyo. So, pwede mong isama naman yun, no? Para maiawas din doon sa tax, kumbaga. So, ayan. Yun, sabi ko nga, hindi naman mahirap mag-budget dito kasi maraming mga sources ng pwede kang mapagkukunan, maghanap-hanap ka lang dyan, makibalita ka sa mga kapwa Pilipino mo, no? Kung saan meron. Actually, sila ate lang din ang nagsabi sa amin ng mga yon, yung kinukuhanan ng meat, kinukuhanan ng eggs, ayan, para makatipid. Laking tipid din talaga. Ayan, so kung may mga agam-agam kayo na baka hindi mag-workout, na isa lang yung makakapagtrabaho, kaya naman. Just make sure na yun nga, wala kayong mga malalaking binabayaran like yung sa sasakyan, sa apartment nyo, kailangan mura lang yung kuhanin ninyong apartment, katulad na to. Syempre, hindi ka naman kukuha ng beyond your budget. Talagang hihirapin ka talaga doon, no? So, ayun, maraming ways para makatulong sa inyong budget na kumbaga isipan mo lang kung paano ka makakapagtipid talaga. So I hope everybody's doing great, and thank you for watching, and God bless us always. Bye.